kanya ng pari, mga religyoso, at musisamo. Sa ating po ay umamang katbanan, sila nagtatagunan ng mga limang-limang kanilang parokya. Sa inyo po lahat ang ating nakalating Panginoon Diyos. Isa po magandang katbanan, happy fiesta sa inyo. Happy fiesta! Tumatagal ng panahon, lalo na mapamahal siya sa mga tao dahil sa kanyang mga kakayanan at kakanihan ito. Lahat ang isip ay isang dahilan magdating ng hallelujah para ng perfect king. Alam mo ba nung isip? Ang sabi nila, susubok ng hallelujah ang isang pahiwagang sisip na may kapangyarihan para ilagay sa kung sino nagsusuot ang lahat ng katangian na kailangan para maging may tatlong siya na tatlong prinsipyo. Kanya pinalalang is, karunungan niya, kapaalitan, kapatagan, mga katangian nila na buti yung prinsipyo. Kaya lang kung hindi mo ako ng kumandala yung hari, malapit lang kumalaw, may tatlong nagapagmana. Iisa ang sinisip. Kaya ang sabi ng mga tagahahalian, sino kaya ang magpamana ng maliwanag sisi? Bago mamatay ang kanyang ginawa, hinati niya ang kanyang sa tatlo. Lahat ng parisip ng mga tao, ang sabi, naku, paano na kung sa ating bahagi ang mapagalilang prinsipyo ay hindi kanya ang sisin. Paano na tayo? Pero dahil mamumula yung hari sa kanyang higaan o hilayan bago mamatay, pinamati ka kanyang tagpanan at paglalim, binigyan ng pinigil sa sisin na kapag kapareho sila sa ating pahiwalay sa sisin. Kanino nagpatumasan ng dalawang duplicate. Magkakamukha, hindi mo malalaman kung pati ng tunay. Sa pinili niya, isa pa na pagsabi sa kanyang pagkiranan, maghari kayo sa ayon sa itinuro mo sa iyo. Pinatin yung kanya, naghari ang bawang isa sa kanilang hari. At pagkaya pa na, ang isip nila, kanilang mahiwalay sisi. Dahil yung tatlong alam, naging yung hari. Mga kapatid, bakit yung naging ito? Miraculous Medallion. Sa pinili po ba, yung medallion na ang yung kapagawin. Wala kayo? Alam mo yung may kapagawin ng medallion ay ang ina na kinakatawan ng medallion. It is not the medal, but it is the mother who has wanted this medal to remain for us. Yan ang vision ni St. Catherine de Moret nung mga pagsasip, lalo kayo. Noong 1830, nabibigyan niya ng eksaktong mga detalye. Eksakto. Kung nasa medalya, yun ang ikinakita sa kanya ng mahal na ina. At ininais ng mahal na ina para ano? Para bigyan sa isa kung ano ang hinihiling niya. Kasi nung panahon yun, sa Francia, kung saan, si St. Catherine de Moret, may problema sa simbahan ng Florida.
Ang simbahan ng Katoliko noon, inaatake ng ibang grupo. Kasi nung panahon yun, sumusunod ang iba't ibang ideologiya. Halo-halo na. From relativism, subjectivism, may mga nung panahon yung tawag ay encyclopedism. Noong panahon yung dito, encyclopedia, na nagbibigay kakaibang kaalaman sa mundo. Galing na lang sa agham lang ang lahat ng tunay. Pag wala dito sa encyclopedia, hindi tunay. May mga bagay na sumusunod, inaatake ang simbahan. Kaya pinakita yung ilan na yan. Ang maestang mahal na yan, bali paalala sa mga mananampalataya sa mundo ngayon. Eh, tanong, hindi siya. Sa tingin mo ba ninyo, kayo lahat ay diyoto na mahal kayo? Tingin nyo, fathers, are you devotees of our Blessed Mother? Mukha naman. You want to test? There are 3 signs na nalutin sa medalyon. Para malaman ng mundo na ito, ang may ulan, sige, yan natin. 3 signs of true devotion to the Blessed Mother. Una, ang tunay na devoto, ayaw malimutan siya. Anong hindi sabihin? May mga tao ay pangalan mismo, ipinangalan, ay pangalan ng lahat niya. Si Maria, may mga tao-tao si Guadalupe, may tinawag na Remedios, Consolasyon, Asunción, Immaculada, Concepción, Milagros, dahil yun. Ba't pinangalan siya? Para maalala siya. Hindi lang yun. Yung makaimahan na meron tayo sa bahay. It is a sign that we always want to remember her. The rosary. May rosary ba kayo na? Others, hindi kayo palalabas sa bahay. Hindi ka lang. Sa bahay. Nagdala kayo aking kasi pamulusa. Hindi madaling mabasa kung sila. This is a sign, I don't want to forget her. Ang isa, kaya pinipit siya para hindi natin malimutan sino ang mahal na ina because we have a devotion to her. December 9. Dapat December 8, pa. Kailangan natin ng simbahan. December 8, papatak ng linggo is a Sunday of Advent. Ay sa liturhiya, lamang ang linggo ng Advento sa isang sunod-sunod na mahal na ina. Kaya, ang desisyon, ang pagdiriwang natin ng obligasyon, hindi sa Sunday. Ngayon, ako lang ito. Hindi sa Monday. December 9. Kaya kung isipin, pagsusin pa ngayon linggo na December 8, ay, salamat. Holiday of obligation, talagang panahon na. Hindi pa po. Masin pa pa kayo ng Lunes. Yung mga pwesa niya is to remember her. Kasi mahalaga siya sa atin. Unang lahat. So, malamang naman, kasama na kayo, no? May rosary, pag-uwi sa bahay, may imahe, pangalan. May mga lalaki yan, pangalan, nagsisimula sa Maria. Ako po, pangalan ko, Marcelino. Marcelino. Yun ay lagat at langit. Nagtama din yung mga ngayon. Una. So, pasahin mo kaya? Ikalawa, second test. The relevance of our Blessed Mother sa ating buhay. Anong ibig sabihin ko ng relevance? Hindi na lang memory. Hindi yung halaga. Meron kasi biyaya yung ibig sa mahal na ina, nakakaiba sa lahat. Alam niyo mga kapatid, pwede naman talaga tayo hindi ang panalangin sa mga santo. Pwede talaga. Kay Padre Pio, San Antonio, Basilio Antonio,
Pero among all the holy persons, one has a very special place sa atin. Yan yung Maria. She has a very special authority for intercession. Why? Bibigyan sa Evangelyo, pagtatagpo ni Maria na kanyang isang sinasabili, isang evidence to the fact. Bakit? Nagtagpo sila. Ano daw nangyari? Nagtatalong ang nasa tiyan ni Elizabeth sa tuwa. Bakit? Kasi nasa tiyan ng mahal na ina ang kanilang Panginoon. Special. Only one person can be given such a privilege to become the mother, ika nga kay San Lucas Kabanata 1, ina ng kataas-taasan. Maghahari ang laman ng iyong tiyan. Ang paghahari niya, walang hanggan. Isip mo na yan. So you have a very special place in the plan of salvation. Kaya ang kakayanan ng mahal na yung tumili ay hindi sa kahit kanino. Kaya nga, pag tinignan niyo yung imahe of the Madonna, one of the images is the Blessed Mother with her arms pointed downwards with grace. May mga sinan. Alam niyo bakit? Pinag-iwanan yan. Tinanong kasi ni Maria, ni Catherine, na buhay, sa nagpakita sa kanya, bakit? Sinabi sa kanya, those rays represent the graces I can. Siya daw, pag hindi sa akin, kaya nang ibigay. So, second sign, gano'ng mahalaga siya sa inyo, na pag mayroon kayong special na sitwasyon sa buhay niyo, maalala siya. Whether it is a thanksgiving or more especially when there is great need. Ang sabi ng mahal na hindi kayo'y aking ipananalangin. And in fact, the words on the medal says, O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Pray for us. Pero pa yun, hindi pa yan. Napansin ni Catherine na muli, yung mga liwanag, mayroon pa din. Ano ba? Saan ka naman nakakita ng liwanag na din? Kung sinan, may pansin siya, bakit na ibang natin? Kailangan din yun. Alam niyo, sa ng mahal na yan, kay Catherine na muli, yan yung mga biyayang kinalilimutan na ninyo, hindi. Minsan nalimutan natin. Hindi ba alam, there are so many graces that we only need to ask. Minsan nalimutan natin. Iibig kayo. Taas sa pangalan ng may pag-ibig sa iba. Baka wala yung mga nangyari na mahal. Kung kayo katabi yung asawa, hindi tumaas, kaya kamay makasawa niyo. Awayin niyo pag-uwi. Gano'n na. Alam niyo, one of the things I keep on telling people, you want to have the love that is meant for you, ask. Hindi pwede. Minsan kasi akala natin yung pagtatagpulaan ninyo yung dalawa. Huwag kalimutan yung pagtatagpo ninyo sa biyaya ng Diyos. Minsan ako, bibiro ako minsan sabi, Pater, paano na dito? Naglubing na ako. Wala pa. Ay, parang ito bagay sinabi mo sa mahal niya kung ano ang gusto mong asawa. Ay, kaya hindi na asawa lang. Lord, bigyan mo na ako kahit kasi mo. Ay, pag ginagin ka sa akin, tatawanan ka sa kanya. Sabihin mo, ang gusto ko, hindi gusto nyo para sa akin. And this is the perfect person. According to God's perfect plan. Pati sa anak, do you pray that your children will grow up to be good, to be kind? Do that. Ang mahal ba natin, nagdadala sa inyo. Kasi nagdadala kayo sa akin. Kung pakiyakin habang magsasabuhan, hindi naman ang sinasabi, ikaw nagdadala sa siya.
You want good peace? You pray. You ask the Blessed Mother to bless this peace, to become good and holy. These are graces. Eh sabi niya, mahal niya, ang dami ko pang biyaya na mahihingi sa langit, hindi ko hinihiling. She reminds us, and so many graces are given to her prayer. So what is her relevance? Kanilang kanila, hindi ko. Minsan ang mas kalamitan natin, yung utang na natin. Mangutang na ako. Minsan, alam nyo, we will be amazed. We will marvel with what God has in store for us if we trust enough to pray for it. Ulitin ko yan, ha? If we trust enough, kung sapat ang ating pagtitiwala sa Kanya para hingin ito. It's in the Bible. Ask, and you shall receive. Knock, and it shall be open. Diba sabi ni Lord, pray earnestly, unceasingly. Ayaw. Dalawang tanda. Ito ito ba? Gusto pa, dami yung dami yung okay, good. Third sign, which is also, pinagdali tayo yun, ang tanda ng pagiging tunay na devoto sa Kanya is when we pray to her and when we have devotion to her, we become closer to Jesus. At tayo lumalago sa pagiging ng Jesus. Because the most important is not her, but the one in her womb. And she was giving praise because of Jesus, not for any other reason. Yun ang kanyang dasal at panalangin at awiin na siya'y biniyayaan ng Diyos. Ay kahapon sa Remedios, ang bilas sa ibang yung kasal sa Kana, Galilea. Ano sabi ni Mama Mary sa mga nahiling na tulungan sila sa kawalan ng kanilang anak? Ang sabi ng mga nila, sundin niyo ang sasabihin sa ng anak ko. She points to her son. You want to know if your devotion is true? If you become closer to Christ. If the fruits of your devotion to the Blessed Mother, praying the Rosary, the Novena, miraculous method, brings you closer to the Holy Eucharist. The Church calls her the first Sagrario. Ang unang sasiglan ng katawan ni Kristo. That's how important she was. So you want to be closer to Mama Mary, you need to become closer to Jesus Christ. Kaya pinapamigyan na close to Jesus Christ, ano naman ako? Obedience to His will. Kaya ito sa medalyon, kasama sa image na binigay kay Catherine na Monet, alam niyo ba no? The two hearts. The two hearts. The Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary. Magkasama. Why? Because the only sign of true devotion is to fall in love with Jesus. Because we are in love with Mary. Baligtad na yun. Kasi pag naliligaw tayo, ang mga natin yung anak, nililigawan lang natin yung magulang. Alam mo muna, dahil ka muna nililigaw pa, hindi ka umupali. Tanda-tanda ako, pumunta na ako Malinches galing Batangas. Ako hindi dalang isang tilis na ng Sures. May dala akong langka o manok. Yan wala akong pera eh. Pero may bukid kami. Binibigay sa kanya ko ng bus, sabi ka ng Quezon, kasi na Malinches, hindi ko sige niya. Dalang-dalang niya. Siyempre yung babae, ano naman? Ba't kami ganun na? Ang sabi ko lagi sa piniligawan ko, hindi ko iyon. Hindi sa mga nangyayari.
ako'y batang hindi. Ito ng tatay ko, ay gusto mo sa ka, unahin mo muna lagi ang magulang. Kahit ayaw ka ng babae, pag gusto ka ng magulang, mapipilitan niya. Wala, hindi ko naman rin. Ang first, girlfriend. Ganyan talaga. Balikan naman. Dito, closer we are to the mother, closer we should come to the son. And the best example is if in our lives we follow the son. Doesn't matter kung paano yung mother kayo, kung ang buhay natin ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, kalooban ni Jesus. Gusto niyo sisindihan ko kung anong kalooban ni Jesus? Ito lang. Matthew chapter 22 verses 36 to 40. There are two commandments. Love God above all and love your neighbor as yourself. Ika-perfect ko nito dyan. John chapter 13, John chapter 15. Love one another as I have loved you. Gusto na? Alam niyo, bago pa naman isang tingin ko, ako'y isang natutula lang sa kanina. Ang laki. Simplistic yan kung ngayon ko pinagpulaan. Bago sa kanina, ako sa mga pinagpulaan. Sa isla. Kung saan, ginawa ko ng panahon kanya, ang bakit ang gusto bukas kahit kanino. Kahapon, lumamig sa akin sa Remedios, parokya, dahil ang doon, parang EEG, na kanya anak. At papadali ko, magpapadali ka sa akin, pumunta sa bahay ng Kristo. Ano sabi sa akin? Alam, hindi naman ako nagpapapasok doon. Hindi na bigla. Sa bakit ko ng security guard eh. Nga naman. Kaya pili ko, basta sabi sa amin ng Kristo, pasok kayo niyo. Tuloy, narito ko kayo sa inyo. Nahulay ko. Nagtay sa akin yung bisa. Ay pinagpunta ka hulay dito. Ay kalilig ko kayo sa opisina mo. Sabi ko sa sister, ganito ha. Gawin ng paraan. Tingnan mo kung yung kailangan. At abutan mo. Abutan mo kung iisip, tanong mo kung magkakaya yung pinagkakaya. Alam mo kasi, one of the concepts I have is if we cannot respond to others like Jesus would, katulad ng Jesus, then we are not worthy to be called devotees of Christ. Kaya sabi ko sa sister, pag uwi mo dyan tayo ng usap, kailangan natin gumawa ng paraan na ang bahay ng Kristo ay bahay na. Because I have seen people find God only because we have shown them we can. Kaya, isang punta ko, hindi natin kung saan tayo punta. Because I want to live my devotion. And I want to share this devotion for you. Malalim kayo lalo yung sa Pablo. You have ilang father yung subdivision? 18. Ilan? Second and still sa kanya ang mahirap. Pero, Grace lang. Iisa. Tapos sabihin mo sa subdivision na maayos. Maayos na
I want you. Kung itong labing-walong subdivision ay represented ngayon sa araw na ito, I want you to find a way to reach out, to take care of the last, the lost, and the least. Sa nag-iisa, nag-iisa. I do not know yet how, but through the guidance of the parish priest, I want you to find a way. Now, I tell you, if you do that, hindi ko na kayo kabalang dito. We will be blessed like I promised. Makakawin ang mga na. Buti ako, pagkakunta nga ako, baka hindi matuloy. May we all be blessed